Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, paunang mensahe ninyo ay Eight of Pentacles. Ayan. So, this is related, no? To your work or career, yung ganon. Siguro, ano kayo magtrabaho, yung very, very diligent, very dedicated, yan ang pinapakita niya rito. Kasi tutok na tutok, no? Yung babae dito, tutok na tutok siya sa kanyang ginagawa. So, maybe ganun din kayo, no? When you are working, talagang super focused kayo sa inyong trabaho. Maaaring hindi ninyo binibitawan yung trabaho ninyo na hindi talaga to natatapos, or probably kapag nagtatrabaho kayo talagang sinisikap ninyo na maging yung bang 100% na nilalabas ninyo yung best ninyo, no? Kumbaga to perfection talaga kayo magtrabaho. So napakaganda. What else? We have Queen of Pentacles. Wow, napakaganda. This is really beautiful energy pagdating sa inyong money, career, and finances. Si Queen of Pentacles. This is abundance and prosperity coming your way. Capricorn, kaya maraming pera ang maaaring dumating sa inyo sa ngayon. Maaari din na yung perang yan, could be your reward, no? From this sipag na ginawa ninyo or ginagawa ninyo sa trabaho. Baka mabibigyan kayo rito ng siguro promotion or pay raise, mga ganon, or baka meron kayong mga extra benefit na makukuha or ibibigay sa inyo dahil nakikita ng employer ninyo kung gaano kayo kasipag, kung gaano kayo kagaling, katyaga sa iyong mga trabaho. So, probably ganun ang ganap dyan. This is also about opportunities. Baka meron din mga financial opportunities na dadating sa inyo rito na siyang maghahatid ng prosperity and abundance. Si Queen of Pentacles, this is also a very nurturing energy. Kaya pwede rin ang iba sa inyo talagang masipag na mag-alaga, no, sa inyong pamilya, sa inyong mga mahal sa buhay, and even siguro hindi ninyo kadugo, yung hindi niyo kapamilya, baka yun ang trabaho ninyo, no, caregiving, or baka nag-aalaga talaga kayo ng mga children ng ibang tao, or baka elders, yung ganon, no. We have the Lovers. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo dito papasok sa love and romantic relationship kung kayo ay single pa. Or baka meron ditong decision making na kailangan kayong harapin. At maaring related yan sa opportunities, no? Na pag-aasawa, pagse-settle down, or baka an opportunity na siguro magkaroon kayo ng bagong relasyon, single pa kayo. So, maaring along those lines yung kailangan ninyong pagdesisyonan rito, no? So, this is about your love life, no? This is about relationships, no, na maaring magiging or haharapin ninyong desisyon. We have the Hierophant. Ayan. So, pwedeng may kasalan, kasi si Hierophant is a marriage card. So, siguro may kasalan or baka meron kayong pinag-iisipan pa na proposal, no? Baka propose na dito yung inyong person at maaaring yun ang kailangan ninyong pagdesisyonan dito. Si Hierophant then is about this is about sharing your wisdom, no? Sharing the lessons in life na napulot niyo in the past. Siguro ang iba sa inyo rito baka teacher kayo, no? Baka kayo spiritual teacher, mga ganon, mentor, spiritual counselor, mga ganon. Or probably focused kayo ngayon sa pag-aaral, no? Baka you are focusing on learning, on education sa ngayon kasi baka
baka kayo din, yung mag-share ng inyong baka kayo mag-share ng inyong knowledge, no? Baka nag-aaral kayo to become a teacher, maaaring ganon. So, good luck sa'yo. We have adapt, you will get yourself where you want to be. Ayan, mapupunta kayo sa lugar kung saan gusto ninyo kasi susuportahan kayo dito ng universe, no? Masipag kayo, matyaga kayo, as in talagang pag meron kayong gusto, pinofocus ninyo yung sarili ninyo dyan para marating ninyo, no? Kung ano man yung gusto ninyong marating. We have listen, be alert, the soft chiming bells called to nearby fairies. Ayan, so makinig po kayo sa inyong intuition, kasi ginagabayan kayo ng universe. Importante na pakinggan ninyo yung intuition kasi yung intuition ninyo, diyan pumapasok yung divine guidance, diyan pumapasok yung mga gabay ng divine universe sa atin, So give yourself a room and time and space para makapakinig kayo ng kung ano man ang guidance sa inyo ng universe so that you will be guided accordingly. Be present. Use the hours. Don't count them. Ayan. Be present in the here and now. Okay? Kasi siguro ang iba sa inyo rito, no, baka focus pa rin sa nakaraan or sobrang focus naman sa kung ano ang paparating na hindi rin naman natin alam kung ano ang eksaktong dadating, hindi ba? Kaya parang it's very impractical din na doon kayo sa future or doon kayo sa past magfo-focus rather than focusing on the present situation or kung ano ang nag-unfold sa buhay ninyo sa ngayon. Kaya paalala ito sa inyo, no? Na the most powerful time is the now. Kaya dito kayo mag-focus. Wag na doon sa nakaraan na dahil tapos na 'yon at wag din masyado doon sa kung ano ang parating because we're not sure kung yun nga ang dadating, 'di ba? Kung ano man ang iniisip ninyo. We have strength. Don't let weeds and thistles cultivate in your garden. Ayan. So, kailangan ninyo magpakatatag sa ngayon, tibayan ang inyong loob at huwag ninyong hayaan na ang mga negatibo, na pangyayari ang dumating sa buhay ninyo. So, kailangan na isipin ninyo yung kung ano ang positibo para nang sa gayon, positibo din yung ma-attract ninyong kind of energy. Okay? So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.